Tag-araw man o tagulan, meron kang mabibiling mangga. Pero alam nyo bang seasonal fruit talaga ito at may nakagawa lang ng paraan para maging available yan all year? Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal Ray Vicente. Kulay berde o dilaw, minsan hugis puso pa, at matamis ang aroma. Yan ang isa sa mga prutas na laging nakikita sa palengke, ang mangga. Si Romy nga, araw-araw nagbebenta niyan sa nakalipas na isang dekada. Anumang araw o buwan kasi, meron siyang nakukuhaan ng supply. Marami yan mga bunga ngayon ng mga lokal, katulad ng Indian Mingo. Nakakabinta rin ngayon, hindi naman bumababa sa 10 hanggang 15, gano'n. Mga pambayad ng upa, pagkain namin, yun. Pero dati, may tuturing lang itong seasonal fruit. Tuwing tag-init lang kasi ito madalas namumunga. Hanggang sa may gumawa ng paraan para maging year-round commodity na ang mangga. Around 1970s, meron tayong isang researcher from UPLB, University of the Philippines, Los Baños, na si Dr. Ramon C. Barba. Nagkaroon siya ng research na na-discover niya yung paggamit ng potassium nitrate o isang uri ng chemical na ginagamit pang spray o pang-apply sa mismong dahon, mga sanga, o sa canopy ng puno ng mangga. Sa viral post ng agribusiness student na si Kale, ibinahagi niya na nakatutulong sa pamulaklak ng puno ang potassium nitrate. Once na na-spray natin ito sa mga dahon, yung nitrogen level sa loob ng dahon ay naipapataas niya. Tuwing alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, ang paggamit nito sa mga matured mango trees habang hindi pa tirik ang araw. Doon natin siya sprayan sa mga branches, hindi siya sa trunk kasi hindi naman namumunga sa trunk. Pagdating naman sa dahon, hindi rin tayo basta mag-spray sa dahon kasi may tamang maturity ng dahon. Around 6 to 8 months. Ang maganda pa nito, ginawa ni Dr. Barba na royalty-free ang nadiscover niya upang malaya itong magamit ng mga magkasaka. Pero dapat sundin ang tamang paraan ng paglalagay nito at huwag sosobrahan. So, pwede siyang ma-stress and then pwede ring malason yung pinakamangga. Kapag araw-araw may bulaklak yung mangga, araw-araw din na na-attract yung mga iba't ibang insects. Itong idea na ito ay talagang kinikilala na ng buong mundo. At yun, yung isa sa mga Filipino pride natin. Salamat kay Dr. Barba dahil ang matamis nating mangga, pwedeng natikman anytime. Mga kapatid, mobile journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang pagpapatubo ng mangga kasama si Mobile Journal Ray Vicente. Ray, paano raw ba na-discover ni Dr. Barba itong potassium nitrate para sa pagpapatubo ng mangga? Yes, Pops J, kasi ayon nga dito kay Kesa, nakausap natin, talagang as a researcher, si Dr. Barba, naghahanap talaga siya, ino-observe niya yung mga problema ng mga farmers na yun nga, kakaunti lang talaga yung bunga, yung pagbulaklak ng mangga, kaya naisip niya, maghanap ng mga iba't ibang fertilizer at yun nga, nakita niya tong potassium nitrate, kung saan nga inactivate talaga nito yung flowering ng mismong bulaklak, yung ng puno ng mangga. Pero itong potassium nitrate, madali lang ba makabili nito? Actually, Pops J, kahit royalty-free nga siya, so talagang hindi siya ginawang pribado ni Dr. Barba, hindi talaga siya available para sa lahat na bilhin lang, Kasi nga, sabi raw ni Kale, ginagamit din daw to bilang ingredients ng paputok. Saan ba nakakabili nitong potassium nitrate? Actually, Pops J, sa Ray, mga farm, mga tindahan sa farm, nakakabili naman, pero kailangan mo talaga ng permit or license from Fertilizer and Pesticide Authority para makabili ka nito. Ayun, kahit available all year round itong mangga, bakit may panahong mahal pa rin ito at meron ding bagsak presyo? Siyempre, Pops, yun nga katulad nga nasabi ng Tatay Romy, actually ngayon hanggang Marso, mas mahal daw talaga yung benta nila kasi ang sabi niya ay mas kumpara talaga sa summer, mas kakaunti. So, mas minamahalan talaga nila yung benta. Specifically, Pops, 150 sa 1 kilo. Kasi syempre, hindi naman natin masasabi yung tubo ngayon ng mga trees ng mango, kaya mas mahal talaga siya. Ayun, itong si Kale nag-vlog tungkol dito. Bakit daw yan ang naisip niyang content para i-vlog?
Pops Ray, bilang agribusiness student, talagang gusto niya suportahan yung mga local Oo. farmers at ang sabi rin niya talaga gusto niyang ipakita sa kanyang mga contents na ang Pilipinas ay isang agricultural country talaga. Ayun, maraming salamat, Mobile Journal Ray Vicente.